right, you're still watching the 2014 FIBA World Primer. At kanina nga po, nakausap na natin si Coach Chot Reyes. At para sa topic naman natin ngayon, makipagpalit muna ako ng upuan. Ayoko. Ako na magtatanong. Umuusok pa ako rito. O sige, ito na. Coach, kamusta na kayo ni Paul? Anong Paul? Hindi. Wala kaming problema ni Paul actually. Ito, sa tingin ko, pwede namang mapag-usapan ng maayos. Of course, lumabas na rin sa media na Paul was asking for a trade. Nung nabalitaan ko yon, ang unang-unang reaction ko is, of course, kailangan ko i-validate mismo. Galing kay Paul, i-confirm niya na yun nga ang talagang gusto niya, desire niya. So, a few days ago, gabi na, almost midnight, nakita ko, nagri-ring yung telepono ko. Nakita ko si Bo Belga. Sabi ko, bakit si Bo Belga tumatawag sa akin ng hating gabi? So, sinagot ko, si Paul pala yun. Okay, si Paul pala yun. Nakitawag dun sa telepono ni... Wise, para masagot. Para hindi siya magbayad ng long si distance. So, sinagot ko, si Paul nga yung tumatawag. Sabi ko nga sa kanya, Paul, bakit telepono ni Bo itong gamit mo? Sabi niya sa akin, Coach, wala ako roaming. Sabi ko, hindi yata uso roaming doon. So, sabi niya, nakihiram lang ako ng telepono kay Bo. Tapos, tinanong ko nga siya, may balita dito na nagre-request ka ng trade. So, ano ba talaga? So, sabi niya sa akin, Coach, pasensya na kayo. Pagdating ko dyan, explain ko yung sarili ko. Pupuntahan ko sila Boss Raymond, sila Boss Terry, kausapin ko ang coaching staff. At hihingi ako ng paumanhin. At kakausapin ko kayo ng maayos. Pero sa ngayon, sabi niya, kinonfirm naman niya na talagang nagre-request siya ng trade. Okay. So ako naman, ang unang naramdaman ko yung lungkot. So, siyempre, nabigla ako. Nalungkot ako. Pero alam ko kasi, sa tagal ko na rin sa PBA, na nangyayari talaga yon. Especially with how Paul performed, marami talagang mag-i-interest sa kanya. Kaya lang, inexplica ko rin kay Paul na, Paul, siguro kailangan mo rin isipin mabuti, na dito ka sa Rain or Shine, naging Rookie of the Year, nag-champion tayo, para tayong pamilya rito, ang bait ng mga team owners natin, yung mga players, buong-buo tayo rito. Tapos, naging national team player ka, because of your performance with Rain or Shine. And binigyan ka ng maximum salary. Yun, sagad na sagad, yung pinakasagad, ibinigay sa'yo ng 3 taon. Bakit ka naman magpapaalam at magre-request ng trade? So, may sinagot siya sa akin, pero siguro sa amin na lang muna yon, Sa amin na lang muna yon. At hindi pa rin ako lubusang naliwanagan doon sa kanyang explanation. So sabi ko sa kanya, Paul, pag-isipan mo mabuti, ako naman, ang gusto ko, magkasama tayo ulit. At hindi ka na namin i-istorbohin ngayon. Mag-focus ka dyan sa paglalaro mo sa national team. Pagdating mo dito sa Pilipinas, at saka natin pag-usapan ito. Total naman, pag-expire ng contract niya, August 30, Rain or Shine still retains the right of first refusal on his contract. So walang damage, Meron naman kaming naka-tender na offer sa kanya. So according to PBA rules, whether he signs that or not, we retain the rights to him. So yan ang buong istorya So yun lang ang kinalulungkot ko na nagulat kami, probably nagulat din yung management, nagulat din yung mga teammates niya doon sa decision ni Paul. Nagkukwentuhan tayo kanina, Ang sabi kong isang situation na baka
siguro naka-influence din doon sa ni Paul, is actually nag-iisa siya ron, wala siyang makakausap regarding consequences of his decisions, yung mga options niya regarding renewal of his contract. Ang nakakausap niya, yung manager niya or yung agent niya, baka nire-relay lang sa kanya kung ano yung point of view ng isang manager or ng isang agent. But I think pagdating niya rito, makakausap niya yung mga magulang niya, makakausap niya yung mga teammates niya, makakausap niya yung team owners, makakausap niya ako. Lalo na ako, makakausap niya ako. Baka maliwanagan siya ng isip, di ba? So hindi, yun, alam naman ni Paul yun, that bago ka magdesisyon ng isang napakalaking desisyon sa iyong karir, kailangan maraming kailangan maraming inputs, maraming opinions, lahat yan. Matalino yan si Paul. Matalinong bata yan. At sa akin lang, yung paghingi niya ng trade in media, hindi si Paul yun. Okay. Hindi ugali ni Paul yun. Napakabait na bata ni Paul. Wala sa karakter niya yun. At napakadesenteng pamilya. So sa akin, baka kinailangan o kakailanganin na mas marami siyang marinig na mga magandang advice or counsel sa kanya bago niya talaga i-finalize yung kanyang decision. Ganun pa man, pinaghandaan namin. Of course, worst case scenario, pagdating ng draft, tinraft na namin si Kevin Alas. Just in case, makarating dun sa punto na talagang wala na kaming magagawa. Pero wala namang masama Kung magsama si Paul at saka magsama si Kevin, edi ang bigat ng backcourt namin. Baka kaya na namin talunin sa San Mig ng mga oras na yun. Yun nga yung tatanong ko sa iyo muna, Coach. Baka gusto mong kausapin namin ni Jason si Paul. Huwag nyo na kausapin. Lalo gugulo isip doon. Huwag nyo kausapin. Naliwanagan? Hindi, maliwanag na maliwanag. Sinabi niya naliwanagan. Ako, naliwanagan ako. Madali ako kausap. So may mga talaga, based sa conversation siya, may mga teams na I'm sure marami naman teams talaga mag-iinteresado kay Paul. Well, alam mo, kung ako nasa ibang team at nakikita ko laro ni Paul, interesado ako sa kanya. Lahat naman ng teams mag-i-interest sa kanya. Pero there are certain parameters and rules na kailangan sinusunod mo rin. So at least yan, nadinig niyo po dito kung ano yung inside story dito sa nangyari. Kaya nangyayari pa, hindi pa po tapos to hindi pa tapos kay Coach Yeng, kay Polly, and you're ready for any eventuality. Yes, of course. Gusto mo lang makausap talaga siyang harapan. Gusto ko lang na magkausap-usap kasi nga doon sa conversation namin sa telepono, hindi ako lubusang naliwanagan doon sa explanation pa niya. At sinasabi naman niya, pagdating ko dyan, pag-uusap tayo ng maayos at gusto ko rin harapin kayo at pakita yung respeto rin niya sa team. I think one thing that we also can take away from that is you also have to thank Rain or Shine Management that sabi na, sige, tapusin nyo na muna yung FIBA Worlds. Yes. Because there is a greater task at hand. Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos because what's important to us and what's important to the nation is that he has a clear mind during this tournament and through the Asian Games as well. Tama yun. Of course, credit yan sa mga boss namin. 4 ang player namin nandyan sa nandyan sa Spain. Hindi nga kami maka-ensayo na maayos dahil kulang na kami. Pero ganun pa man, dahil alam nilang national interest yan, talagang pinagbigyan nila. Alright, we have more questions from social media. At ito nga, mainit itong topic na pinag-uusapan natin ngayon. At I'm sure kayo, marami na mga tinatanong. Coach, sino po sa tingin nyo ang kayang pumalit sa role ni Paul Lee? Sakali man, matrade po talaga siya. Ang hirap palitan ng role ni Paul Lee. Yung bata masyadong magaling. Hindi mo talaga kayang agad-agad palitan. But there will be players para sigurong who can step up, not exactly the way Paul did, hindi naman ma-eksakto doon sa niya. Kaya one reason, kinuha namin si Kevin Alas. Alam namin, he's a take charge guy. Alam namin, mataas ang basketball IQ niya. Alam din namin na like Paul, he is not afraid to take the ball in the crucial minutes and make a decision whether to shoot or to create. So, yun ang pero
Sa team lang namin ngayon, lahat naman ng gwardiya namin pwedeng dumiskarte, no? Andyan sila Ryan, sila TY, sila Chris Chu. Of course, Jeff Chan nandyan pa rin, no? Andyan si Jonathan Oilowan, no? Alam namin 'yan. Ayun si Jonathan Oilowan, So, sa akin lang, rain or shine will continue to compete at the highest levels with or without Paul. But gusto namin nandiyan si Paul. Ayan. Alright. Meron pa ba? May message pa ba from social media? I'm watching. Sabi niya, hindi ako sanay makita si Coach Yeng na ganito kakalma. Coach, sigawan mo nga para Akala nila kalmado. Akala niyo pagkagap ko, medyo... Gusto pala pasigawan, ha? Hindi, ganyan talaga naman si Coach Yeng. No? Pagdating sa mga players, di ba, lahat nga nagagamit niya. Kasi magaling to mag-develop ng talent, tsaka tumingin ng talent talaga. Hindi ka makakalaro sa kanya. Alam na. Kung, ikaw ba nakalaro ka sa kanya? Ang alam ko na nangyari kay May Coach isang Yeng, failure lang. Isa lang talaga. Well, hindi, talaga ako. Wala akong matandaan. Ako, Coach, sino ba nahawakan mo? Lahat ng mga naging player niya talaga ang gagaling. Oh, ang gagaling. Isang beses lang ka nagkamali. Hindi. Of course, Nakapaglaro ka ba? Hindi. Sila Berhel Meneses, sila Nelson Asaitono, sila Junti Valenzuela, sila Lordy Tugade, sila Kirby Raimundo, sila Willie Miller. Pero Coach, meron bang isang beses? Sila Enrico Villanueva. Meron ba isang beses? Hindi pa tapos. Richard Del Rosario. Yun! Yun! Richard Del Rosario. Doon lang ako nagkaroon ng konting problema. Konti lang naman. Konti lang. Sabi niya, konti lang. Ikaw. Bata kasi ni Coach Tembong to. Yun. Alright, okay. Well, ito, ang dami natin na-cover dito from Gilas, tapos ito na nga kay Polly at well, tuloy-tuloy po natin itong primer to for the whole week until itong makasabak na nga tayo sa FIBA Worlds. At after this, panoorin niyo po yung laban ng tune-up game natin, Philippines versus Dominican Republic. Final words, Jason? Thank you very much. Of course, continue praying, continue supporting the national team. Ilang tulog na lang at makikita na natin lumaban ang Pilipinas. Coach Yeng? Yes, dasal po yan. Suporta natin ang ating national team. At ako, meron akong kutob na pwedeng makadisgrasya tayo rito. No? Kaya pagdasal po natin sila. Ayan, libre po mangarap. So talagang mangarap na lang tayo. Tulungan na lang natin sila sa dasal. Bukas po, patuloy pa rin ang ating 2014 FIBA World Primer. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay ang Pilipinas! Pwede mong sabayan yung aral ng kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan, wag ka na